Bawat sentimo sa iyong bulsa ay utang ng iba. Hindi ito isang metapora. Ito ang literal na disenyo ng modernong sistemang pinansyal. Kung may hawak kang pera sa isang lugar sa sistema, may isang taong may utang sa iyo. Maari itong maging isang mortgage, isang bono ng gobyerno, o isang pautang sa negosyo. Ang buong pandaigdigang ekonomiya ay nakabatay sa kabalintunaang ito. Ang pera ay hindi kayamanan. Ang pera ay isang obligasyon. Gayunpaman, bihira tayong huminto upang itanong ang pinakahalatang tanong, bakit? Bakit kailangang maging kasing kahulugan ng pera ang utang? Ano ang mangyayari kung wala ito? Paano kung ang pera ay maaring umiral ng hindi tinatalian ng isang tao dito, ng isang promissory note? Ipinapakita ng kasaysayan na posible ito. Ngunit upang makita ito ng malinaw, kailangan muna nating maunawaan kung paano talaga gumagana ang kasalukuyang sistema. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi alam, magsimula tayo sa mga bangko. Karamihan sa atin ay nilalarawan ng mga bangko bilang mga tagapamagitan. Kumukuha sila ng mga deposito mula sa mga nag-ipon at pagkatapos ay pinapahiram ang perang iyon sa mga nanghihiram. Parang simple lang, di ba? Yan ang kwentong lagi nating sinasabi. Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba. Sa katotohanan, ang mga bangko ay lumilikha ng pera kapag nag-i-issue sila ng mga pautang. Kung hihiram ka ng $100,000 para bumili ng bahay, hindi kinukuha ng bangko ang perang iyon mula sa account ng ibang customer. Kinukuha nila ito sa sistema at ginagawang totoo. Ang iyong mortgage ay lumilikha ng bagong pera. Kahapon, ang 100,000 na iyon ay wala sa sistema. Ngunit ngayon ay mayroon na. Sa isang mahalagang kondisyon, kailangan mo itong bayaran kasama ang interes. Paramihin ang mekanismong ito ng milyon-milyong pautang, credit card at mortgage sa bahay at magsisimula mong makita ang laki ng problema. Ang karamihan ng perang umiikot ay nalilikha sa anyo ng utang. Ganito rin ang ginagawa ng gobyerno. Kapag ang isang gobyerno ay gumastos ng higit sa kinokolekta nitong buwis, kailangan nitong humiram. Nag-i-issue ito ng mga bono, nangangakong babayaran ang mga ito sa hinaharap, kasama ang interes. Ang mga mamuhunan, bangko o kahit ang sentral na bangko mismo ay bumibili ng mga bonong iyon. At sa proseso ang bagong pera ay pinapasok sa ekonomiya. Ngunit muli, ang perang iyon ay nakatali sa utang. Ito ay isang obligasyon na kailangang pasanin ng mga nagbabayad ng buwis sa hinaharap. Nangangahulugan ito na sa tuwing pinupondohan ng gobyerno ang isang digmaan, pinansyal na bailout o kahit na mga programang panlipunan sa pamamagitan ng pangungutang, itinatali nito ang mga mamamayan sa isang obligasyon sa pagbabayad. At ito ang mahalagang punto. Ang sistemang ito ay mabubuhay lamang kung patuloy na lumalaki ang utang. Kung titigil ang mga tao sa pangungutang, liliit ang supply ng pera. Kung titigil ang gobyerno sa pag-issue ng mga bono, matutuyo ang daloy ng likididad tulad ng isang pating na kailangang ang patuloy na lumangoy upang mabuhay. Napipilitan ang sistemang pinansyal na palawakin ang utang, kung hindi ay babagsak ito. Kaya naman natataranta ang mga sentral na bangko kapag bumabagal ang pagpapautang. Yun din ang dahilan kung bakit pinababa ang mga rate ng interes upang hikayatin ang pangungutang at kung bakit kinukonsinti ang inflasyon. Ang sistemang ito ay adik sa paglago at ang paglago ay nagmula sa utang. Nangangahulugan ito na ang inflasyon ay nakaprograma. Habang mas maraming utang ang lumilikha ng mas maraming pera, ang halaga ng umiiral na pera ay bumababa. Kasabay nito, tumataas ang hindi pagkapantay-pantay. Ang mga nagpapautang tulad ng mga bangko, mamumuhunan mayayamang piling tao ay kumikita ng interes, habang ang mga nanghihiram, manggagawa, sambahayan, maliliit na negosyo ay nagbabayad ng interes. At nangangahulugan din ito na ang tunay na kalayaan sa pananalapi ay halos hindi makakamit. Maari mong bayaran ang iyong mga personal na utang, ngunit hindi mo matatakasan ang katotohanan na ang perang hawak mo ay responsibilidad ng iba. Gayunpaman, ang kwento ay nagsisimulang magkaroon ng ibang takbo dito. Dahil maaring isipin mo na ito ay natural na kaayusan lamang ng mundo, na ang pera ay palaging ganito ang paggana. Ngunit pinatutunayan ng kasaysayan ang kabaligtaran. Ang pera batay sa utang ay hindi batas ng kalikasan. Ito ay isang pagpili ng disenyo. At noong nakaraan, may iba pang mga disenyo. Ang ilan ay napakatalino, ang ilan ay mapaminsala. Ngunit lahat ay nagpapaalala sa atin na ang pera ay hindi kinakailangang maging kasing kahulugan ng utang. Tingnan ang sinaunang Mesopotamia. Mahigit 4,000 taon na ang nakalilipas, ang mga magsasaka ay nanghiram ng butil mula sa mga templo at mabilis na naipon ang utang.
Napagtanto ng mga hari na kung ang mga obligasyong ito ay ipapatupad ng walang katapusan, ang lipunan ay babagsak. Kaya naglabas sila ng komprehensibong pagpapatawad sa utang, mga amnestiya sa utang na nagbura sa mga libro. Hindi ito kawanggawa, ito ay kaligtasan. Naunawaan nila na ang pera bilang isang walang katapusang utang ay sisira sa istrukturang panlipunan. O tingnan ang medieval na Inglaterra. Sa loob ng maraming siglo, ang mga maharlika ay gumamit ng mga inukit na tag na gawa sa kahoy. Ang mga simpleng piraso ng kahoy ay hinahati sa kalahati na may mga ukit upang itala ang bilang ng mga tungkulin. Kalahati ay pagmamay-ari ng maharlikang pamilya. Ang kalahati naman ay sa mga nagbabayad ng buwis. Hindi ito utang sa modernong kahulugan. Mga talaan ito ng mga obligasyon, ngunit walang interes. Hindi rin ito mga patibong. Gumagana ang mga ito bilang pera sa loob ng mahigit 500 taon na umiikot bilang isang maasahang daluyan ng palitan. Isang medieval na harian ang nagpapatakbo sa mga kahoy na tulos at nabuhay ito ng mas matagal kaysa sa maraming modernong sistema ng pagbabangko. Nariyan din ang perang pangkalakal tulad ng mga baryang ginto at pilak. Ang kanilang halaga ay nasa metal mismo, hindi sa promissory note ng isang tao. Ang isang purong baryang pilak ay walang halaga kahit sino pang gobyerno ang nasa likod nito. Nagbigay ito ng katagan, ngunit may kapalit. Nang bumaha ang mga minahan ng pilak sa Europa noong ika-16 na siglo, sumabog ang inflasyon. Nang humina ang mga supply, tumigil ang ekonomiya. Ang perang pangkalakal ay tapat ngunit matigas. Kahit sa modernong panahon, ang mga bansa ay nag-eksperimento sa mga alternatibo. Noong digmaang sibil ng Amerika, ipinakilala ni Pangulong Abraham Lincoln ang greenbacks, mga perang papel na direktang inisyu ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos. Ito ang isang pangunahing pagkakaiba. Hindi tulad ng dolyar ngayon na nalilikha kapag nagpapautang ang mga bangko o nag-issue ang gobyerno ng mga bono, ang mga dolyar ay direktang iniimprenta bilang pera, hindi nakatali sa utang. Ang mga ito ay legal na tender para sa mga buwis at komersyo. Sa loob ng isang panahon, epektibo ang kanilang paggamit. Ang mga sundalo ay binabayaran, ang mga supplier ay binabayaran, at nagpatuloy ang pagsisikap sa digmaan. Ngunit pagkatapos ng digmaan, naglobby ang mga bangko upang alisin ang mga ito. Bakit? Dahil ang pera na nakabatay sa utang ay lumilikha ng interes, habang ang mga dolyar ay hindi. Ang direktang inilabas na pera ng gobyerno ay isang banta sa mga piling tao sa pananalapi. Siyempre, hindi lahat ng eksperimento ay matagumpay. Sa panahon ng Revolusyong Pranses, naglabas ang gobyerno ng perang papel na tinatawag na assignats na sinusuportahan ng mga nakumpiskang lupay ng simbahan. Sa una, pinatatag nila ang ekonomiya, ngunit nang mag-overprint ang mga politiko, gumuho ang kumpiyansa. Pagsapit ng 1795, halos walang halaga ang mga assignats. Ang pagkabigo ay hindi imposible ang pera na walang utang. Ang pagkabigo ay, nang walang disiplina, ang anumang pera, batay sa utang o walang utang, ay maaring mamatay. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng isang simple, ngunit makapangyarihang katotohanan. Ang pera ay hindi nakapirmi, hindi ito batas ng pisika. Ito ay isang disenyo, at ang utang ay isa lamang sa maraming disenyo na maaring umiral. Kung ang nakaraan ay nagpapakita na ang pera ay maaring idisenyo ng iba, ang kasalukuyan ay nagbibigay ng matingkad na mga halimbawa. Maaring hindi ito nangingibabaw sa mga headline, ngunit ipinapakita nito na ang mga alternatibo sa pera na nakabatay sa utang ay hindi lamang mga makasaysayang bagay. Umiral ang mga ito ngayon. Isaalang-alang ang Switzerland noong 1930s. Noong Great Depression, bumagsak ang mga bangko at natuyo ang kredito. Ang maliliit na negosyo ay may mga kalakal na ipagpapalit at mga serbisyong ibibigay, ngunit walang perang ipagpapalit. Mula sa pangangailangang iyon, nilikha nila ang We Are Bank. Hindi ito isang kumbensyonal na bangko. Sa halip na magpautang ng mga franc ng may interes, pinayagan nito ang mga negosyo na makipagkalakalan sa isa't isa sa pamamagitan ng isang sistema ng mutual credit. Ang isang karpintero ay maaring bumili ng mga supply gamit ang We Are Credit, at ang isang panadero ay maaring magbayad para sa mga pagkukumpuni sa parehong paraan. Walang utang, walang naipon na interes. Tiwala lamang ang naitala sa ledger. At ito ang pangunahing punto. Ang kredito ay hindi katulad ng utang. Ang kredito ay isang pagpapalawig lamang ng tiwala, isang talaan ng palitan.
Ang utang ay kapag ang tiwala na iyon ay ginagamit na sandata ng interes at obligasyon. Ang bangko ng Weir ay umiiral pa rin ngayon na may 10,000 negosyo na gumagamit nito upang patatagin ang kalakalan sa panahon ng mga resesyon. Ito ay patunay na ang kredito ay hindi kinakailangang maging utang at ang pera ay hindi kinakailangang itali ang mga tao sa mga bangko. Ngayon, tingnan ang mga local na pera. Ang Bristol Pound sa UK o Berkshires sa Massachusetts ay hindi inilalabas ng isang sentral na bangko, kundi ng mga komunidad. Ang isang Bristol Pound ay katumbas ng halaga ng isang pambansang pound, ngunit maaari lamang gastusin sa loob ng lokal na lugar. Ang disenyong iyon ay nagpapanatili sa yaman na umiikot sa loob ng komunidad, sa halip na dumaloy palabas sa mga pandaigdigang korporasyon o pamilihan sa pananalapi. Hindi nito ganap na pinapalaya ang mga tao mula sa pag-ikot ng utang ng mga pambansang pera, ngunit ipinapakita nito na ang pera ay maaring idisenyo upang maglingkod sa komunidad, hindi lamang sa mga nagpapautang. At pagkatapos ay dumating ang isang radical na tagalabas, ang cryptocurrency. Ang Bitcoin ay isinilang noong 2009 sa gitna ng mga pagkasira ng pandaigdigang krisis sa pananalapi bilang isang direktang hamon sa mga sentral na bangko at mga bailout. Ang lumikha nito, na hindi nagpapakilala bilang si Satoshi Nakamoto, ay dinisenyo ang Bitcoin upang maging lahat ng kulang sa umiiral na sistema, isang limitadong supply, kalayaan mula sa gobyerno, at hindi nakatali sa pag-issue ng utang. Ang mga bagong Bitcoin ay nalilikha sa pamamagitan ng pagmimina, at ang kabuuang supply ay limitado sa 21 milyon. Para sa mga taga-suporta nito, ito ay pagpapalaya. Isang pera na hindi maaring iprint ng anumang sentral na bangko upang magdulot ng inflasyon at walang gobyerno ang maaring magpababa ng halaga. Ngunit para sa mga kritiko, ito ay pabago-bago, lubos na haka-haka at madaling manipulahin ng mga makapangyarihang puwersa. Gayunpaman, pinatunayan ng Bitcoin ang isang mahalagang punto. Maaari kang magkaroon ng pera na hindi nilikha mula sa utang. Isang uri ng pera na nilikha sa pamamagitan ng kodigo at pinagkasunduan sa halip na sa pamamagitan ng mga pautang at bono. Ngayon, ang mga gobyerno mismo ay nag-ieksperimento sa mga alternatibo sa pamamagitan ng mga digital na pera ng sentral na bangko o mga CBDC. Sa unang tingin, maaari mong isipin na hindi ito naiba sa kasalukuyang sistema. Tutal, hindi ba't ang mga sentral na bangko ay nag-i-issue ng pera mula pa noon? Ang sagot ay ngunit hindi lubos. Ang mga bangko sentral ay naglalabas ng base layer ng pera na siyang cash sa iyong wallet at ang mga reserbang hawak ng mga komersyal na bangko sa bangko sentral. Ngunit ang karamihan ng pera sa ekonomiya, mahigit 90% sa karamihan ng mga bansa, ay nalilikha ng mga komersyal na bangko kapag nagpapautang sila. Iyan ang sistemang nakabatay sa reserba. Kapag nakakita ka ng pera sa iyong checking account, hindi ito pera ng bangko sentral. Iyan ay perang nilikha ng mga bangko na ipinanganak mula sa utang. Babaligtarin ng isang CBDC ang arkitekturang ito. Sa halip na umasa sa mga komersyal na bangko upang lumikha ng mga deposito, maaring mag-issue ang bangko sentral ng pera ng direkta sa mga tao. Isipin ang pagkaroon ng isang digital wallet ng direkta sa US Federal Reserve o sa European Central Bank, kung saan ang iyong pera ay hindi na responsibilidad ng isang bangko, kundi ang direktang pera ng bangko sentral. Maaari nitong alisin ang monopolyo ng mga pribadong bangko sa paglikha ng pera. Ngunit mayroong isang malaking tensyon dito. Bagamat maaring pahinayin ng isang CBDC ang pangingibabaw ng pera na nakabay sa utang, maaari rin nitong lubos na mapataas ang kontrol ng Estado. Ang bawat transaksyon ay maaring subaybayan. Ang pera ay maaari pang i-program upang mag-expire o limitahan sa mga partikular na gamit. Ang isang disenyo na nilayong palayain tayo mula sa kapangyarihan ng mga pribadong bangko ay maaring kasabay nito magbigkis sa atin sa kapangyarihan ng Estado. Nariyan din ang ideya ng pera na sinusuportahan ng mga mapagkukunan. Sa loob ng maraming siglo, ang ginto at pilak ay nagsilbi sa papel na iyon. Ngayon may mga panukala na Italyang pera hindi sa mga metal o utang, kundi sa mga totoong mapagkukunan. Isipin ang isang pera na nakatali sa enerhiya. Ang isang kilowatt-hour ay katumbas ng isang unit ng kredito o pera ng carbon, kung saan ang bawat unit ay kumakatawan sa karapatang maglabas ng isang takdang dami ng carbon dioxide. Kung parang mga kredito ng carbon yan, tama ka. Ngunit ang ideyang ito ay mas malalim pa. Sa halip na isang instrumento lamang sa niche market, ang carbon ay magiging pundasyon ng buong sistema ng pananalapi, tulad ng ginto noon.
Ang iyong mga sahod ay kumakatawan sa mga bahagi ng budget ng carbon ng planeta. Ang benepisyo rito ay disiplina. Hindi maaring mag-imprenta ng walang limitasyong pera ang mga gobyerno dahil ang mga emisyon ay may hangganan, ngunit malinaw din ang mga panganib. Ang pagtali ng pera sa mga limitasyon sa kapaligiran ay maaring humantong sa mahigpit na pamamahagi ng kwota at napakalaking kontrol sa politika. Gayunpaman, pinatutunayan nito na hindi tayo obligadong tanggapin ang utang bilang pundasyon ng pera. Maaari nating iugnay ang pera sa tiwala, sa mga komunidad, sa code o sa mga mapagkukunan ng planeta. Ang pag-uugnay ng lahat ng mga halimbawang ito, mula sa IR hanggang Bitcoin hanggang sa mga carbon currency, ay isang paalala na ang pera ay hindi maiiwasan. Ito ay isang pagpipilian. Ang sistemang monetaryong nakabatay sa utang ay nangingibabaw hindi dahil ito lamang ang landas, kundi dahil ito ang pinakakumikitang landas para sa mga nasa kapangyarihan. Ang mga bangko ay kumikita ng bilyon-bilyong dolyar sa interes. Ang mga pamahalaan ay maaring gumastos ng hindi nagtataas ng buwis. Ang mga piling tao ay nag-iipon ng kayamanan, habang ang mga ordinaryong tao ay nag-iipon ng mga obligasyon. Ang pera na may utang ay idinisenyo upang ituon ang kapangyarihan sa itaas. Gayunpaman, sa buong kasaysayan at maging sa kasalukuyan, patuloy na ipinapakita ng sangkatauhan na ang iba pang mga opsyon ay maaring mabuhay. Ang pera ay maaring maging unchained credit, unchained resources, o pera na inisyu ng gobyerno na hindi nakabatay sa utang. Ang bawat modelo ay may mga kalakasan at kahinaan, ngunit malinaw ang mensahe. Ang pera na nakabatay sa utang ay hindi maiwasang kapalaran. Kaya bakit mahalaga ito ngayon? Dahil ang mga bitak sa sistemang monetaryong nakabatay sa utang ay lumalawak. Ang pandaigdigang utang ay nasa record na pinakamataas, mahigit 300 trilyon, at patuloy na tumataas. Ang mga pamahalaan ay walang humpay na nangungutang upang matugunan ang mga kakulangan sa budget. Ang mga sambahayan ay nahihirapan sa mga mortgage, utang sa mga estudyante at mga credit card na tila hindi kailanman gumagaan. Sinisira ng implasyon ang mga sahod, ginagawang alikabok ang mga ipon. At sa tuwing nabigo ang sistema, pareho lang ang solusyon, mas maraming utang. Binabawasan ng mga bangko sentral ang mga rate ng interes, nag-iimprenta ng mga trilyon, at nag-i-issue ang mga gobyerno ng mga bono upang sagipin ang mga bangko o korporasyon. Ang bawat bailout ay nagpapabilis lamang sa pag-ikot ng treadmill na ito. Hindi lamang ito abstract economics. Ito ay personal. Ang iyong mortgage, ang iyong mga buwis, ang iyong mga sahod, lahat ay produkto ng isang sistema na gagana lamang kung ikaw at ang milyon-milyong iba pa ay mananatiling may utang. Kahit na hindi ka mangutang, ang sistema ay nananatiling pareho dahil ang gobyerno ay nag-i-issue ng mga bono sa iyong pangalan. Ginagamit ng iyong bangko ang iyong mga deposito upang paramihin ang mga pautang. Ang perang nakikita mo sa iyong account ay hindi kayamanan. Ito ay obligasyon ng ibang tao. At ang obligasyong iyon ay patuloy na lumalawak. Narito ang umaasang katotohanan. Hindi kailangang maging ganoon. Ang pera na nakabatay sa utang ay hindi isang natural na batas. Hindi ito grabidad. Ito ay disenyo at ang disenyo ay maaring magbago. Minsan ay kinansela ng mga hari ng Mesopotamia ang mga utang ng banta nila, ang pagbagsak ng lipunan. Ang Inglaterra noong panahong medieval ay nagpatakbo sa loob ng maraming siglo gamit ang mga tally stick. Ang Amerika ay nakipagdigma sa digmaang sibil nito gamit ang mga dolyar na walang utang. Sa kasalukuyan, ginagamit ng mga komunidad ang mga lokal na pera upang protektahan ang kanilang sarili laban sa mga pandaigdigang dagok. Ang Switzerland ay may mutual credit bank na umiral ng mahigit 90 taon. Maging ang Bitcoin, kasama ang lahat ng mga kapintasan nito, ay nagpapatunay na ang pera ay maaring maliha sa labas ng makina ng utang. Ang aral ay hindi na mayroong perpektong sistema. Ang bawat sistema ay may mga kalakasan at kahinaan. Ang ginto ay matatag, ngunit matibay. Ang mga lokal na pera ay nag-aalok ng tibay, ngunit mahirap i-scale. Ang mga cryptocurrency ay nangangako ng kalayaan, ngunit may kasamang pabago-bago. Ang mga CBDC ay maaring lumampas sa mga bangko, ngunit may panganib ng pangangasiwa ng Estado. Ang pera na sinusuportahan ng carbon ay maaring magtali ng halaga sa mga totoong limitasyon, ngunit pinagtutuunan din nito ang kapangyarihang pampolitika. Ang punto ay hindi ang gawing romantiko ang mga alternatibo. Ang punto ay tandaan na ang mga alternatibong iyon ay umiiral at ang sistemang ginagalawan natin ngayon ay hindi maiwasan. Kaya ano ang dapat nating matutunan? Una,
Unawain ang mekanismo. Alamin na ang karamihan sa perang hinawakan mo ay nalilikha bilang utang sa pamamagitan ng mga pautang at bono. Kilalanin na ang implasyon, hindi pagkakapantay-pantay at mga krisis sa pananalapi ay hindi aksidente. Ito ang mga katangian ng disenyo na iyon. Pangalawa, tingnan ang pera bilang isang kasangkapan, hindi isang batas ng kalikasan. Maari itong maglingkod sa mga tao o maari itong maglingkod sa mga nagpapautang. Maari nitong pag-isahin ang mga komunidad o maari nitong pagyamanin ang mga piling tao. At pangatlo, huwag ipagkamali ang accessibility sa seguridad. Hindi porket maayos ang takbo ng isang sistema ngayon ay nangangahulugan na ito ay mananatili. Ipinapakita sa atin ng kasaysayan kung gaano kabilis gumuho ang tiwala, kung gaano kadaling mapababa ang halaga ng pera, at kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan kapag huminto ang daloy ng pera. Ang tunay na edukasyon sa pananalapi ay nangangahulugan ng pagtatanong ng mga mahihirap na tanong. Kung biglang gumuho ang pundasyong aking pinagkakatiwalaan, mananatili pa rin ba ako? Kung ang inflation ay sumisira sa aking mga asset sa papel, magtataglay ba ako ng mga asset na mananatili ang kanilang halaga? Kung bumibilis ang treadmill ng utang, malalaman ko ba kung paano bumaba? Ang pera ay hindi nangangahulugang utang. Maari itong maging paniniwala. Maari itong maging mga mapagkukunan, maari itong maging kalayaan. Ngunit kung tayo ay maglalakas loob na mag-isip at maglakas loob na humingi, hindi na ulit ang kasaysayan, ngunit ito ay tumutunog. At ang tula rito ay napakalinaw. Ang bawat sibilisasyon na masyadong mahigpit na nagbubuklod ng pera sa utang ay kalaunan ay gumuguho sa ilalim ng sarili nitong bigat. Ang mga nakaligtas ay ang mga nakakaalala na ang pera ay isang disenyo lamang at ang mga disenyo ay maaring gawin muli. Kung bibigyan ka nito ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. Ang kasaysayan ay may sagot. Ipapakita ko sa iyo kung saan ito matatagpuan.